Marami po ang naghihintay sa opisyal na launching ng Pi Network Mainnet at ngayong live na ito, agad na itong tumaas ng mahigit 35% ang presyo ng Picoin sa loob lamang ng isang oras. Isa po itong malaking milestone para sa Pi Network, isang project na mahigit 6 na taon nang binubuo at nagsimula sa enclosed mainnet noong taong 2021. Ngunit, ano nga bang ibig sabihin ng mainnet launch na ito? Ano po ang epekto nito sa mga pioneers o mga users ng Pi Network? At higit po sa lahat, ay ito ba ay isang magandang pagkakataon para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya yan po ang siyang ating alamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga bang nangyari matapos po ang Pi Network Mainnet launch? Ngayong February 20, 2025, opisyal na pong live ang Open Mainnet ng Pi Network. Sa sandaling ito ay naging available. Maraming crypto exchanges ang agad na naglista ng Picoin tulad po ng OKX, HTX, Bybit, Mexi, Gate.io, Bitmart at saka si Bitget. Samantalang si Binance, ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo, ay nagsasagawa pa ng poll kung dapat ba nilang ilista ang Picoin na magtatapos po ngayong paparating na February 27. Dahil dito ay marami pong crypto traders at investors ang nagmadaling bumili ng Picoin. Kaya naman tumaas ang presyo nito ng 36.8% sa unang oras pa lamang. Umabot po ito sa pinakamataas na presyo na $1.97 bago bumagsak sa kasalukuyang presyo nito na $1.8 sa OKX at 1.78 naman kay Bitget. Kay Bitget, sandali pa nga itong umabot sa $3.4 bago po bumaba ulit. Kay Bybit naman ay bumagsak ang presyo nito sa ibaba ng $1 matapos magsimula ang trading. Ngayon ay bakit po napaka-importante ng Pi Network Mainnet? Ang Pi Network ay hindi po katulad ng ibang cryptocurrencies tulad ni Bitcoin o Ethereum na gumagamit ng proof of work. Sa halip, ito po ay may mobile mining system. Ibig sabihin ay pwedeng makakuha ng Picoin gamit lamang ang isang mobile app. Dahil dito ay mas maraming tao ang naki-join sa project, dahilan kung bakit umabot ito sa mahigit 50 million users at 3.8 million followers sa social media. Matapos mas mataas pa sa Ethereum Foundation at saka kay Solana. Sa pagbubukas po ng mainnet ay may tatlong pangunahing epekto. Yan, una, ang mga matagal nang nagmina ng Pi ay maaari nang i-convert ang kanilang mga coins sa aktual na halaga sa market. Pangalawa ay mahigit 100 applications na po ang ginawa para sa decentralized finance, gaming at iba pa sa loob ng Pi Network. At ang pangatlo ay posible pong ilista ito kay Binance, Coinbase at Kraken sa hinaharap na maaari pong magpatas pa ng presyo nito. Ngayon ay ano po ang mga posibleng mangyari sa presyo ng Picoin? Yan, dahil po sa hype ng mainnet launch, maraming bumili ng Picoin. Ngunit maaring hindi ito magtagal. Base sa kasaysayan ng mga bagong listed na tokens ay madalas na dumaranas ng matinding sell-off matapos po ang mabilisang pagtaas ng presyo. Kaya meron po tayong tatlong senaryo rito na maaari pong mangyari. Una ay kapag patuloy po na tumaas ang presyo. Yan, kung mas maraming exchange ang maglilista ng Picoin, maaaring tumaas pa ang demand nito. Pangalawa ay ang biglaang pagbagsak ng presyo. Yan, pwede pong biglang bumagsak ang presyo. Dahil po sa maraming mga early miners ang may hawak ng Picoin ng matagal, maaari pong magbenta sila ng malalaking halaga dahilan para bumagsak ang presyo nito. At pangatlo ay ang stable na presyo sa long term. Yan, kung ang project ay patuloy po na magde-develop ng mga gamit or use cases para sa Picoin, maaaring magkaroon po ito ng long-term stability. Kaya, ayan, ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Picoin. Ayan, maaaring magkaroon po ito ng parehong oportunidad at syempre panganib. Umpisan po natin sa oportunidad. Kung ang presyo po ng Picoin ay patuloy na tataas, pwedeng kumita po ng malaki ang mga unang nakapasok rito. Kung magiging successful po ang ecosystem ng Pi Network, pwede rin itong maging isang malaking crypto project sa hinaharap. Pagdating naman po sa risk o panganib,
Dahil po sa volatility ay maaari pong mawalan ng malaking halaga kung mali ang timing ng pagbili o pagbebenta. Maliban dito ay hindi pa tiyak kung gaano po katagal natatagal ang hype. Kaya maaari pong bumagsak ang presyo kung maraming magbebenta. Para sa mga nagmimina ng Picoin sa kanilang mobile phone, ito na po ang tamang panahon para pag-isipan kung dapat bang i-hold o ibenta ang inyong mga Pi tokens. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang launching po ng Pi Network Mainnet ay isang malaking hakbang para sa project. Malinaw na may malaking interes ang crypto community sa Picoin kaya nagkaroon po ito ng mabilisang pagtaas ng presyo. Gayunpaman ay dapat pa ring maging maingat dahil po sa posibilidad ng sell-off na maaari pong magpababa ng presyo. Kaya kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader o investor, malagang pag-aralan muna ang project bago po sumugal ng malaking halaga. Kung mayroon ka pong Picoins na namina mula noon, magandang obserbahan muna ang galaw ng market bago magdesisyon kung i-hold mo ba ito or ibenta ang iyong asset. At ayan, ang Pi Network ay meron po itong malakas na community at potential. Ngunit tulad po ng lahat ng mga crypto investments, may kasama po itong panganib. Kaya tandaan, lagi pong mag-research, huwag pong padalos-dalos at siguraduhin ang risk management. Siguraduhin na ang risk management ay meron kanyan at bago ka po mag-invest. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.